Fren Habaluyas, siya po ay Hydrologist, Hydrometeorology Division ng ng Pag-asa. Pag-asa. Jofren, ikaw ang pag-asa namin sa Magandang umaga, Sir lagay ng dam. Jofren. Oo, kamusta? Magandang umaga rin sir. po, Sir and Ma'am, at sa mga taga-subaybay po sa inyong programa. Sir Jofren, kamusta po ang antas ng tubig, partikular sa Angat Dam muna Oo. tayo. Unahin natin ang Angat. Ng Angat po, na-receive po ng Angat ang masasabi natin, pinaka-significant na change for the past 24 hours, no? Almost 9 meters. Yung Uy. tinaas po, 8.66 Ay, salamat meters naman. for the past 24 So, hours. nasang level na siya ngayon? 170.47 meters. Lagpas na siya doon sa critical level, Sir Jofren. Opo, lagpas na po sa critical level na 160 and almost 20 meters yung tinaas, no? Mula doon sa lowest point niya na 150 last July 25 po. Para doon pinagpapasalamat natin sa Panginoon yon. Thank Kaya you, lang, Lord. Thank you po. yung iba pong yung Lamesa Dam na nakakaapekto sa mga communities dito sa Metro Manila kung Spilling mag-spilling level na ba yung level na lamesa? siya. Apo, continuous monitoring po tayo sa lamesa, currently 79.92. Mhm. Although for the past few hours parang hindi na po tumataas, no, so far unless lumakas po yung pag-ulan. So 80.15 po kasi yung overflow level nitong lamesa. So okay pa tayo doon. Sa ibang dam po, yung mga nakabukas ang gates. Meron po tayo nakabukas na gate dito sa may bandang Northern Luzon sa Agno River Basin, sa Ambuklaw po. Nakabukas po yung 7 gates nito. May outflow po na 467.43 cubic meters per second. Ang Binga po is 574.44 yung current water level. Nakabukas po ang 6 na gate. 4 na metro po yung total gate height. 522.56 cubic meters per second na outflow. And then, yung tubig po nito ay sinasalo po ng San Roque. No, currently, significant din yung tinaas ng San Roque kasi, ayun nga po, parang almost 2 days na po nakabukas yung gates ng Ambuklaw Binga. 15 meters yung tinaas ng San Roque. Current water level is 254.77. May buffer pa naman po tayo na almost 25 meters, no, from the normal high water level ng San Roque, which is 280. Sino dumidepende sa San Roque, Jofren? Apo, yung mga communities po dito po sa Pangasinan. Okay. Pero pag yung San Roque, pag nakabukas siya na gate, may sumasalo sa kanya. Yung San Roque po, ito na po yung pinakahuling Ito dam. huli, Opo, okay. sa gating dam po natin dito sa may Ay, Agno River Basin. Opo. So pag nagpapakawala na ng tubig ang San Roque. Sa ngayon po, hindi pa po. Dahil Hindi nga po, almost 25 meters pa po away from Malayo. the normal high water level. Opo, although continuous monitoring na po tayo, lalo na tuloy-tuloy pa rin po yung spilling operations sa Ambuklaw and Binga. Yes. Kung sakali na magbukas ng gates ang San Roque, saan ang daloy ng tubig niyan? Ano mga communities, probinsya ang dadaluyan? Usually po ang dinadaanan po nito is yung downstream communities po along sa San Roque, yung Pangasinan po. Although possible po kasi mataas pa rin po yung level dito sa Agno River. Meron pong allied na river kasi yung Agno, which is yung Sinocalan. So I think taas din po yung current water level po doon. So may mga recorded pa rin tayo na pagbabaha po doon sa area na yun. Yung ibang dam, kumusta? Magat? Ang Magat po, significant din po yung tinaas. 3.61 meters for the past 24 hours. Currently 174.34. So, almost 6 meters away from the roll curve elevation po or yung ideal level po ng dam. Ang Angat ba ngayon ay inuulan pa rin, Jofren? Inuulan pa rin po ang Angat. So, expected po natin na by bukas, possible increasing pa rin po tayo. Wala siyang sinasaluhang yung kung ang dam ay magpapakawala, ang Angat hindi nakakasalo, no? Jofren? Wala po kasing upstream pa. So, kung ano po yung catchment po ng Angat, yun lang po yung mare-receive po na rainfall dito sa dam. Nakadepende ito sa watershed. Yun na, Watershed. yun Pero lang, no? dahil masyadong malaki yung binuhos na ulan itong mga nakaraang araw, yung magtutuloy-tuloy ba yung Significant, tubig na itataas dyan sa Angat? Kasi syempre yung watershed niya saturated bababa't bababayan sa dam. Opo, tama po. Kapag saturated na po kasi yung watershed, so mas madali po yung reaction nung tubig po, and then any additional rainfall would translate na as gains po dito sa ating mga reservoir. So hindi nakita ngayon yung burak sa ilalim ng Angat. Opo, Lumalim na siya. Di po kagaya ng mga nakaraang linggo po. Luminis. Oo, luminis din. Luminis din ang Magandang tubig dyan. balita. Kung pwede nga lang natin pagduktungin
yung Marikina River sa Angat Oo. Dam, Weng. Oo, medyo malayo eh. Bulacan tong Angat eh. Tumataas na naman yung Marikina River Oh, para kasi madala saluan yung sila tubig eh. sana sa Marikina Kaya papuntang nga Angat. eh. Oo, Malayo, kung, Joe eh. kung kaya ko lang, ako magduduktong yan eh. Pero sinasabi ng Pag-asa pa rin, Joffre, na kinakailangan natin magtipid kasi medyo malala pa rin yung yung daranasin nating Yes. El Nino Weng hanggang second quarter of next year. 2027. So dapat magtipid pa rin, Joffre? Tama po, hindi pa rin po tayo pwede maging kampante dahil po yung pinakamalakas po na epekto ng El Nino, possible maranasan pa rin po natin ngayong last quarter ng year po. Ang target natin, mapataas natin sa 212 yan, yung normal operating level, no? Opo, yun po yung sana, yun po yung ideal scenario po, no, para meron po tayong buffer bago po yung kasi yung epekto pa ng El Nino is possible maranasan pa rin natin until next year. So, mas maganda po sana kung ma-reach po natin yung almost close sa normal high water level para may buffer po tayo for next year. Alright, sige. Joffre, that's good news. Salamat sa oras ninyo. Maraming salamat May po. mga development, tatawag-tawagan ka namin. Yes. Anytime, Joffre, thank you. Yes po, Good anytime po. morning. Salamat po. Morning. Joffre Nabaluyas, hydrologist ng Hydrometeorology Division ng Pag-asa. Ay, nako. Thank you. 170 na ngayon ang Yes, Angat. malayo na sa critical level natin.